Pag-usapan natin yung ilang mga inquiries ng ating mga kababayan related sa eTravel.gov.ph website. Kaya simulan na natin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Yan sir, kailan po pwedeng gumawa ng eTravel kapag ang departure po ay 1 AM the next Monday? Kung malapit ka nang umalis, actually 3 days prior your departure, ay pwede ka na mag-register sa eTravel. So, papakita natin dito, no? Okay, so yan, nandito tayo sa login page ng ating eTravel. Okay, so naka-login na ako and makita natin dito na meron akong previous registration. So, gagawin natin, i-edit natin tong View Manage. Click natin tong View Manage. Tapos sa gitna, makikita ninyo yung mga information na ni-register ninyo. Okay, so sa bandang baba, yan, scroll down ko lang para makita na natin yung dulo. And meron dyan yung signature and may click edit dito. So i-edit natin yan. So sa edit, pupuntahan uli natin yung mga details ng ating flight. Ayan. So, scroll down natin dito, okay? Scroll down natin at gusto ko ipakita yung date of departure. Okay? So, sa date of departure, makikita natin dito na 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, parang 5 days lang yung allowed kasi nagmo-move to eh. So, let's say halimbawa, today is July 2. Okay? July 2. Meron akong 4 days na pwede ako mag-register up to July 6. Okay? So, kung July 2 ngayon, 3, 4, 5, 6. So, sa mga araw na ito, pwede ako mag-register. So, sa system ng eTravel, ito lang yung allowed na days kung saan ka kung kailan ka magre-register. So, kung sa araw na yon, magbilang ka from that day ng 4 days. Okay? So, kung today is Tuesday, July 2, up to 4 days, hanggang Saturday, pwede ako mag-register. So, ganun lang siya. Ganun yung kanyang system. Paano pag walang talagang i-declare? Hindi matatapos ang registration kasi need at least 3. Paano daw kapag wala siyang ma-declare? Wala naman daw talaga siyang i-declare kasi need at least 3. Doon sa mga walang i-declare, meron kayong option doon sa eTravel na zero baggage, di ba? So kung wala kayong i-declare, i-zero nyo lang siya. So paano gagawin yun? Puntahan natin. Tara na! Okay, so mabalik tayo dito. Sana makita ako dito, no? So, click next natin. Click next. And, close. Yan, next natin yan, ano? Yung, tutuloy lang natin yung travel declaration natin kanina. So, ito naman yung sa health declaration. Wala tayong changes dyan. Click next. Tapos, dito sa baggage declaration. Ayan. So, meron ako nagawang video before. Basahin nyo ito at panoorin nyo rin yung video ko para at least, di ba, magkaroon kayo ng idea kung anong gagawin nyo dito. So, dito sa bandang baba, by continuing, you confirm that you have read and understood the information above. Do you have baggage or currency to declare? Kung wala naman kayong i-declare, gaya nung sinabi kanina, nung ating kababayan, click no. Yan, no. Okay, so wala tayong i-declare. So, dito sa other travel details, ay mapuproceed tayo dito. So, accompanied family members, 0. Kung wala naman tayong kasamang babiyahe. Below 18 years old, wala tayong kasamang babiyahe niyan. Wala rin tayong kasamang babiyaheng 18 years old and above. So, dito sa number of baggage, 0 ang lalagay natin dyan. Kasi wala naman tayong i-declare. Wala tayong baggage na 0. Ilagay nyo lang 0. Okay? So, kung may check-in, sige. Try natin. Lagay natin check-in. 1, 0 yung check-in. Then, 1 yung hand carry. Yan. Tapos, first time visiting Philippines, no. So, ganyan yung natin. Wala tayong i-check-in, pero meron tayong hand carry. Okay? So, click next natin. Tapos, lagay dito, first time visiting Philippines, no. Okay, click next. Ayan. So, nag-proceed tayo dito sa signature. Okay, mag-signature tayo. Ayan. And by clicking next, you hereby certify under pain of falsification that this declaration is true and correct to the best of my knowledge. Then click next. Ayan. So, wala tayong dineclare guys. So, ganun lang ang gagawin ninyo. As soon as mapuntahan nyo yung page kung saan kayo magde-declare, yung custom declaration page, sa pinakababa, meron ba daw kayong baggage to declare? So, wala naman akong dineclare na baggage. Nilagay ko dun, no. And then, number of baggage ko ay sa check-in, 0. Sa hand carry, 1. Okay? Flight information, okay, yan na. Same as is, wala akong binago dyan. Ang binago ko lang, yung check-in. Okay? So, para ma-skip ko na yung custom declaration na
para hindi ko na makita yung mga itong mga to. For custom declaration, yan yung mga no. Kasi wala naman ako i-declare eh. So, no lahat yan. Okay? No lahat yan. Nakita nyo, nung pinili ko yung declaration, no sa declaration, custom declaration, automatic nag-no na lahat ito. Okay? So, what if, okay, balik tayo doon sa kanina. Ito, what if may check-in ako? Ayan, check-in. So, sabihin natin, 2 check-in, 2 hand carry. Okay, pero yung dineclare ko kanina is no. Okay, balik pa tayo ulit dito sa baggage declaration. Yan. Scroll down below. Scroll down below. And nakalagay dito, by continuing, you confirm that you have read and understood the information above. Do you have baggage or currency to declare? Meron ka ba daw baggage or currency na i-declare? Kung wala, click no. Okay? So, mapoproceed tayo ngayon dito sa other travel details. So, again, let's try na kung ang check-in natin ay 2, then ang check-in natin or ang hand carry natin 2. Pero wala tayong i-declare. Pwede tayong mag-check-in at pwede tayong magdala ng hand carry. Pero wala tayong i-declare. Okay? So, first time visit, no. Then click next. Click next natin. Okay, so nag-signature na ako kanina. So, ayan na siya. Click next. So, ayan guys, na-skip na naman natin yung ginamp ko na dito sa baba. Yung for custom declaration, general declaration. Paano kung wala kang i-declare? So, ang ginawa ko kanina, in-skip ko na siya. No, wala akong i-declare na baggage or currency. So, lahat ito, in-skip niya na. Ginawa niya ng no. Pero tinanong ako kung ilan yung baggage na i-check-in ko at yung hand carry ko. So, naglagay ako dun 2, tig 2, which is, nag-proceed pa rin naman ako dito. Okay, so in-skip ko na yung mga questions about declaration. Okay, so pwede naman siya. Kaso, sige, submit na natin to. Submit. Yan, congratulations. So, nag-proceed siya. So, nag-create na siya ng QR code at dinala tayo sa page na to. Okay, so meron na tayong na-generate na yung ating QR code. So, sisave na natin yan. And nakalagay dito, without baggage declaration, without currency declaration. Okay, so wala tayong dineclare. Pero ano ang catch? May catch dyan, syempre. So, ano ang catch dyan? So, wala kang dineclare. So, wala ka talagang i-declare. So, 0, diba? Pero hindi daw matapos yung registration. Okay? So, balik ka dun sa kanina, 0. O kaya, no declaration. Pero ito ang catch. Wala kang i-declare, pero may mga bagahe ka namang i-dadalhin, i-check-in, may hand carry. Make sure na wala talagang anomaly sa loob ng bagahe mo dahil pagdating sa customs at na-check nila, na x-ray nila na may something inside your bag or baggage or hand carry na kailangan mong i-declare at hindi mo dineclare, mahahassle ka palalo. So, kung pagdating pa lamang dito sa etravel.gov.ph, in-skip mo na yung proseso na yun. At pagdating naman doon sa mismong custom, mahaharang ka. Mas lalo ka pang mahahassle. Yun yung dito, no? Yun yung catch. Okay? Kaya make sure na fill up ninyong mabuti yung custom declaration. Okay? Para in advance, maayos na. Para pagdating doon, okay na. Wala na masyadong hassle. Okay? Or wala na talagang hassle. Okay. Next question, sabi ni Dr. Redden, matataksan. Bisaya di ay ka, sir. Salamat po sa info na ito. Super clear explanation. Okay, thank you so much. Tama ka, Dr. Redden. Ayan, so meron akong halong 50% Bisaya, 50% Ilocano. Kasi ang mother ko ay taga Mindanao sa Zamboanga, Bohol ata, at saka Zamboanga. And yung aking father naman ay taga Ilocos. Kaya ayan, meron akong Bisaya accent. Ayan, matataksan Bisaya pala yung matataksan. Anyway, yan. Thank you so much sa panonood. Sabi ni Shalimar John, It's pasakit. Pahirap to us immigrants, heist. Sino may pakana nito? Naku, napakawalang ganang umuwi. Heist, lipat na ako sa Mars. Sorry yung accent ko. Kasi, ang hirap basahin kasi slang, slang. Lalong kumunot yung buhok ko Ayun, talagang pasakit siya, no? Lalo na sa mga US migrants daw. And sino daw may pakana nito? Malamang yung ating Philippine government. And lilipat na lang daw siya ng Mars. So kung meron ng e-travel papuntang Mars, wala tayong magagawa kundi to fill up e-travel again. Okay, so next question. Bossing,
Tanong ko lang, paano yung mga pasalubong na chocolates, sapatos at konting skincare na ang estimate is more or less $400? Dapat ba itong i-declare? Salamat bossing in advance. Para sa akin, hindi mo na kailangang i-declare yan. $400 is not that much naman to declare, okay? And this is for personal use. Pero magdala ka ng resibo, okay? Para at least naman, 'di ba? Pag hinarang ka, hindi natin kasi masabi yung mga nasa customs, 'di ba? Malay mo makachamba ka ng isang taga-custom, 'di ba? Na talagang medyo strict. Magdala ka na lang ng resibo, pakita mo na talagang for personal or para ito sa pasalubong sa iyong kamag-anak, 'di ba? Para wala na masyadong tanong. Okay, next question. Sir, pwede po magtanong, paano po mali ang nailagay ko na year ng birthday ko sa e-travel? Paano po siya palitan? Okay, birthday daw, mali yung nailagay niyang birthday. So let's try kung ma-change natin yung birthday sa e-travel. Okay, so nakapag-generate na tayo kanina and balik tayo sa e-travel, back to home. Click natin yung back to home. Have you saved the QR? Ayan, already saved, back to home. Okay, so nandito na tayo sa main page natin. Tangalay yung mukha ko dyan eh. So, nandito tayo sa main page. So, baka di nyo ma-appreciate yan, datang ko. Yan, ganyan. So, let's try na baguhin yung birthday kung pwede, no? So, click natin tong edit button dito beside our name. Okay, click edit. Ayan, edit natin. Then, personal information. Ayan, account settings, personal information. And check natin na ito, may birth date dito. Birthday. Ayan. So, para ma-edit personal information, itong lapis dito, click natin yan. Lapis, click. Then, take a photo or upload a file. Ayan, kung wala pa kayong picture, pwede kayong mag-upload dito. Then, meron dito selection nga about kung anong passport ang hawak mo. Philippine or foreign. Name, last name, birthday. So, nandito yung birthday. So, pwede kang mag-change ng birthday. Let's say, palitan natin. Gawin natin 1971. Ayan, 1971. 71. Okay, then, ayan, March 2, 1971. Then, wala na ako ibang babaguhin, yung birthday lang, submit. Click submit, and na-save. Ayan, okay, nakaka-save naman siya. Napalitan naman yung birthday dito, 1971, so okay na siya. At pwede mo siyang gawin sa page na ito, account settings. Okay, so balik tayo sa home, and dito yan manggagaling, no? Dito ka mag-change ng birthday sa name mo, and then katabi nun yung edit. Okay, ayan, so sana nasagot ko yung tanong mo. Okay, next question tayo. Okay, thank you po for the information. Napakalinaw ng explanation, himay na himay. Wow. Thank you so much sa panonood at ayan, sana tuloy-tuloy ang inyong pagsuporta. Next question tayo. How about cousin po? Wala po kasing choices. Okay. So sa family member, wala daw choices kapag cousin. Okay. So ito ay nandito ulit tayo sa homepage and click natin tong ating inad na Pedro de la Cruz brother. Okay. So click natin tong pencil. Check natin kung pwede natin palitan yung brother na gawin natin siyang cousin. Okay. So ayan, napunta tayo dito sa page na to. Ayan. So, baguhin natin, tignan natin kung mababago yung relationship natin dito sa inad natin. So, usually, pag nag-add ka ng family member, yung personal information ng family member mo, ilalagay mo dito. Okay? So, wala akong babaguhin dyan. Click next. Okay, so next is yung kanyang permanent country of residence. Okay, wala rin akong babaguhin dyan. Pwede ka dito, copy account owner address kung parehas naman kayo ng tirahan. Click next. Then, dito na tayo sa relationship to account owner. Okay, so nakalagay lang dito, mother, father, daughter, son, sister, brother, husband, wife. Oo nga, no? Walang ang cousin. Ano yan? Pag walang cousin, click nga natin to. X, cousin. Pwede ba yun? Cousin. Ayaw, no? Cousin. No option. Okay, so ang ibig lang sabihin nito, okay, immediate family member ang paggamit ng family member sa account na yun. Okay? Itong account ko, para makapag-add ako na family member, kailangan sila ay aking immediate family. Pag immediate family, ito ay father, mother, daughter, son, sister, brother, husband, and wife. So kung wala dito yung family member na i-add mo, ano sa tingin nyo?
Hindi, joke lang. Ang ibig sabihin nun, kailangan niyang gumawa, yung cousin mo, kailangan niyang gumawa ng sarili niyang. So ayan, so anong ibig sabihin yan? Pag walang cousin, ibig sabihin, yung cousin mo, kailangan niyang gumawa ng sarili niyang e-travel registration. Kailangan niyang gumawa ng, magkaroon ng email address at gumawa ng sarili niyang account sa etravel.gov.ph. Okay? So hindi siya pwedeng i-add as family member under your account because there's no cousin in the options. Okay? Ba't nag-English ako? yun yung sagot doon. Pasensya na, wala doon ng cousin eh. So, immediate family lang ang pwede. Okay? So, ayan. So, ayan. Sana nakatulong itong video sa inyo. No? May mga natutunan din ako. No? Thank you sa mga nagko-comments. Although hindi man ako makasagot diretso sa inyo, itatry nating sagutan yan dito sa video. Dahil pasensya na, medyo busy talaga tayo palagi. Hindi ko na alam paano isisingit yung YouTube. No? Pero kasi ito passion natin to. Kaya kailangan natin gawin. So, kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Ito na. Bye! Bye, 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 bye.